Mga kabarya, nakahanta ko ng coin ang isang $250 ng United States of America. Ito po ay isang commemorative issue ng State of Vermont sa United States of America. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa-kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay may tatalakayin tayong coins ngayon. Ang $250 ng Vermont, isang state po sa United States of America. Ito po ay commemorative issue, series po ng United States Mint 50 State Quarter Program. Yan po. Makikita natin ang kanyang disenyo, napakaganda. Unahin natin ang obverse na bahagi. Yan. Sa obverse na bahagi po ay makikita natin ang portrait ni George Washington. Yan po yung unang presidente ng United States of America. Yung sa kanyang ibabaw, may mababasa tayong United States of America. Tapos, sa bandang baba niya, ayan, ang katagang liberty. Tapos, yung In God We Trust sa may batok niya. At yung kanyang denomination sa ibaba na nakasulat, $250. Sa likod na bahagi naman, ayan, makakita tayo ng dalawang punong kahoy na animong naglalagas ang dahon o naglagas ang dahon. Tapos may mga timba sa ilalim. Yung puno na yan ay kung tawagin nila ay maple tree. Tapos may isang tao sa ibaba na tila may ginagawa sa isang balde doon. No, na makikita naman ninyo. Ang nakalagay po ay Freedom and Unity. Yan po ang motto sa Vermont. Motto nila yan. 2001. Tapos yung katagang E Pluribus Unum. Yan nga pong barya na yan ay nanggaling sa United States of America. Ang kanilang ruling authority, Federal Republic, 1778 hanggang sa kasalukuyan. Circulating commemorative coins po yan. Ang taon ng kanyang pagkaka-issue ay 2001. Ang value po ay $250. Kung itutumbas natin sa Philippine peso, ang halaga po niyan ay 14 pesos. Yan. Ang currency nila, alam po natin, dollar. Tumitimbang po yan ng 5.67 gram. Tapos po, ang pinaka-composition niya ay copper-nickel o yung tinatawag na clad copper. Ang diameter po, 24.26 mm. Ang kapal, 1.75 mm. Yan. Ang hubog niya, yan, makikita nyo naman, bilog. Build po ang technique na ginamit dyan at coin alignment ang orientation. May number po na number 617 at reference number na KM number 321, high school number 321. Yan po ang kanyang numero. Paghahanapin natin ang kanyang pagkakakilanlan. Tulad po ng ibang coins, yan pong mga coins na yan ay pinagawa sa tatlong pagawaan ng barya sa Amerika. Una ay sa United States Mint of Denver, sa United States of America. Sumunod po ay sa Philadelphia, United States. At ang panghuli ay yung San Francisco, United States din po yan. Diyan po ginagawa yung mga barya na yan. Tignan naman natin ang kasalukuyang halaga niyan o ang kanyang presyo dito sa numista. Yan po. Yung gawa po ng Denver ay yung makikita ninyo may letter D. Yan po. Ang good po niyan ay 15 pesos. Very good. 20 pesos. Yung fine po ay 22 pesos. Yung very fine, 24 pesos. Extra fine at almost uncirculated, 30 pesos. Pero pagdating po sa uncirculated niyan ay 56 pesos. Yung gawa naman po sa Philadelphia,
ang good po niyan ay 15 pesos. Very good, 16 pesos. Yung fine at very fine ay 22 pesos. Yung extra fine po, 30 pesos. Almost uncirculated, 31 pesos. Pero po yung uncirculated niya ay 50 pesos. Yung gawa naman po sa San Francisco, yung tinatawag nilang proof coins, nagkakahalaga po ng 160 pesos yung uncirculated. Dito naman po sa New Meats Corner, yung ganyang klaseng barya na may petsang 2,000 man, nagkakahalaga po ng 11 euro 97 cents. Yan po ang presyo niya sa kasalukuyan at wala na pong iba. Bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, nais ko po muling kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat po ng marami sa inyo. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.